Sa gilid ng isang tahimik na baryo sa paanan ng bundok, nakatira si Ramon kasama ang kanyang asawang si Sela at dalawang anak na sina Nilo at Mina. Maliit lamang ang kanilang bahay, gawa sa lumang kahoy at yero na may tagpi-tagping butas. Kapag umuulan, kailangang maglagay si Sela ng palanggana sa loob dahil tumutulo ang kisame. Si Ramon ay isang magsasaka at gumagawa ng keso. Hindi malaki ang kanyang bukid, hindi rin marami ang kanyang mga alagang baka at kambing. Pero buong puso niyang inaalagaan ang mga ito dahil dito umaasa ang kanilang pamilya. Ang paggawa ng keso ay hindi lang trabaho para kay Ramon. Ito ang pamana ng kanyang ama. Noong bata pa siya, madalas siyang isama ng kanyang ama sa maliit nilang lutuan sa likod ng bahay. Doon niya unang natutuhan kung paano painitin ang gatas, kung paano haluin ito ng dahan-dahan at kung paano hintayin ang tamang lambot ng keso. Madalas sabihin ng kanyang ama noon, "Ramon, ang keso ay parang buhay. Hindi pwedeng madaliin. Kapag minadali mo, papait. Kapag pinabayaan mo, masisira. Pero kapag ginawa mo ng may tiyaga at puso, may taong matutuwa sa bawat kagat." Kaya kahit hirap na siya, ayaw bitawan ni Ramon ang paggawa ng keso. Ngulit sa mga nakaraang buwan, halos wala nang bumibili ng kanyang produkto. Mas mura ang keso mula sa malaking paggawaan ni Don Viterbo, ang pinakamayamang negosyante sa kanilang lugar. Malinis ang lalagyan, maraming tindahan ang pinagbebentahan at may mga tauhang nag-iikot para ipilit sa mga tao ang kanyang produkto. Sa palengke, madalas nakaupo lang si Ramon sa tabi ng kanyang maliit na mesa, nakatitig sa mga bilog na kesong hindi nababawasan. "Magkano ito, Ramon?" tanong ng isang babae. "20 pesos po ang maliit, Aling Cora," sagot niya. Napangiwi ang babae. "Ay, sa tindahan ni Don Viterbo, 15 lang. Pasensya na, Ramon, kapos din kami." Ngumiti si Ramon kahit kumirot ang dibdib niya. "Ayos lang po, naiintindihan ko." Ngungit nang makaalis ang babae, napatingin siya sa mga kesong maingat niyang ginawa noong madaling araw. Parang bawat piraso ay bahagi ng kanyang pagod, pag-asa at alaala ng kanyang ama. Pag-uwi niya ng gabing iyon, halos buo pa rin ang paninda niya. Inilapag niya ang basket sa mesa. Si Sela, na noon ay naghahati ng kaunting kanin sa 3 mangkok, napatingin sa kanya. "Kumista ang benta?" mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Ramon. Umupo siya sa bangkong kahoy at hinagod ang mukha. "2 lang ang nabenta." Tumigil si Sela sa paghalo ng lugaw. Saglit siyang napapikit, pilit kinakalma ang sarili. Ayaw niyang ipakita sa mga anak ang takot. "May darating na naman bukas, yung maniningil sa utang." Tumango si Ramon. "Alam ko. Tapos, kailangan pa nating bumili ng gamot ni Mina. Inuubo pa rin siya." Sa lunok, narinig yon ng maliit na Mina. Pilit siyang ngumiti. "Nay, ayos lang po ako. Hindi na po masakit." Pero halatang nagsisinungaling siya. Maputla ang mukha niya at mahina ang boses. Napakuyom ang kamay ni Ramon sa ilalim ng mesa. Pakiramdam niya pinipiga ang puso niya sa bawat ubo ng anak. Gusto niyang ibigay ang lahat sa pamilya niya. Pero kahit anong sipag niya, parang laging kulang. Kagabi, habang natutulog na ang mga bata, tahimik na lumabas si Ramon sa likod ng bahay. Umupo siya sa tabi ng lumang kalan kung saan siya gumagawa ng keso. Hinawakan niya ang lumang kahoy na sandok ng kanyang ama. Maraming gasgas yun, nangingitim na sa tagal, pero hindi niya magagawang palitan. "Tay," bulong niya habang nakatingin sa dilim, "ginagawa ko naman ang lahat, pero bakit parang hindi sapat?" Sumikip ang lalamunan niya. Hindi siya sanay umiyak, pero ng gabing yon, hindi niya napigilan ang luha. Hindi iyon luha ng pagsusuko,
Luha iyon ng isang amang pagod na pagod pero ayaw pa ring bitawan ang laban. Sa loob ng bahay, tahimik na nakatingin si Sela mula sa bintana. Nakita niyang nakayuko si Ramon. Gusto niyang lapitan ito, ngunit alam niyang kailangan muna nitong ilabas ang bigat sa dibdib. "Ramon," mahina niyang sabi sa sarili, "sana dumating ang araw na hindi ka na matutulog na may takot sa puso." Hindi nila alam sa gabing iyon, habang unti-unting dumidilim ang kalangitan at bumibigat ang hangin, ay may kakaibang nilalang na palapit sa kanilang tahanan. At ang pagdating nito ang babago sa buhay nila. Kinabukasan, buong araw na makulimlim ang langit. Mainit sa umaga, ngunit mabigat ang hangin, parang may itinatagong unos. Pagsapit ng hapon, nagsimulang humampas ang hangin sa mga puno ng niyog. Ang mga dahon ay nagkikiskisan na parang may mga nagbubulong sang espiritu sa dilim. "Ramon, ipasok mo na ang gamit sa labas," sabi ni Sela habang sinasara ang bintana. "Mukhang malakas ang ulan mamaya." "Oo," sagot ni Ramon. Agad niyang inayos ang mga kahoy, banga at lumang timba sa gilid ng bahay. Tinignan din niya ang maliit nilang kulungan ng mga hayop. Ang 2 baka ay kinakabahan, ang mga kambing ay nagsisiksikan sa isang sulok. "Kalma lang," bulong ni Ramon sa mga hayop. "Lilipas din ito." Ngunit pagsapit ng gabi, hindi ordinaryong ulan ang dumating. Kumulog ng malakas, kasabay ng kidlat na tila humahati sa langit. Ang hangin ay umuungol, ang bubong ng bahay ay nanginginig, at ang ulan ay bumabagsak na parang libu-libong bato. Sa loob ng bahay, mahigpit na yumakap si Mina kay Sela. "Nay, natatakot po ako," sabi ng bata. "Huwag kang matakot," sagot ni Sela kahit siya man ay kinakabahan. "Nandito lang kami ng tatay mo." Si Nilo naman ay nakatingin sa pinto. "Tay, bakali pa rin ang kulungan ng kambing." Tatayo na sana si Ramon nang bigla silang nakarinig ng kakaibang tunog mula sa labas. Hindi iyon tunog ng kambing, hindi rin baka. Isang malalim at masakit na ungol. Napatingin si Ramon sa pinto. "Ano iyon?" tanong ni Sela. Muling umungol ang nilalang sa labas, mas malapit na ngayon, parang isang malaking hayop na nasasaktan. "Kailangan kong tignan," sabi ni Ramon. "Sa lakas ng bagyo?" pigil ni Sela. "Ramon, delikado." "Kung hayop iyon, baka mamatay sa lamig." Kinuha ni Ramon ang lumang lampara at lumabas. Halos matumba siya sa lakas ng hangin. Nabasa agad ang kanyang damit. Madilim ng paligid, ngulit ng kumidlat, nakita niya ang isang malaking anino malapit sa bakod. Dahan-dahan siyang lumapit. At doon niya nakita ang kabayo. Malaki ito, higit na malaki kaysa sa ordinaryong kabayong nakita niya sa bayan. Basa ang katawan, nanginginig, at may sugat sa isang paa. Ngunit ang pinakanakabigla kay Ramon ay ang buhok nito sa leeg. Nag-aapoy. Tila pulang apoy na may halong gintong liwanag ang gumagalaw sa bawat hibla. Ngunit hindi nasusunog ang ulan, hindi nasusunog ang damo, at hindi nagliliyab ang lupa. Napaatras si Ramon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Ano ka?" bulong niya. Tumingin sa kanya ang kabayo. Malalim ang mga mata nito, puno ng pagod at sakit. Hindi ito mukhang halimaw. Mukha itong nilalang na humihingi ng tulong. Muling umungol ang kabayo at napaluhod sa putikan. Biglang nawala ang takot ni Ramon. Napalitan iyon ng awa. "Huwag kang matakot," sabi niya. Dahan-dahang lumalapit. "Hindi kita sasaktan." Iniabot niya ang kamay. Nang dumikit ang kanyang palad sa leeg ng kabayo, napasinghap siya. Mainit ito, ngunit hindi nakakapaso. Para itong init ng apoy sa lamig na gabi.
banayad, nakakaaliw, at buhay. "Ramon!" sigaw ni Sela mula sa pinto. "Ano iyan?" "Isang kabayo, sugatan." Lumapit si Sela, dala ang isa pang ilaw. Nang nakita niya ang apoy sa buhok ng kabayo, napaatras siya. "Diyos ko!" bulong niya. "Hindi ordinaryo iyan, baka delikado." Mula sa likod ng kanyang ina, lumitaw si Mina. "Nay, kawawa naman po siya." "Pumasok kayo," utos ni Sela. Pero hindi makaalis ang mga bata. Nakatingin sila sa kabayong nanginginig sa ulan. "Sela," sabi ni Ramon, "kailangan natin siyang ipasilong." "Paano kung saktan tayo?" Tumingin si Ramon sa mata ng kabayo. Kung gusto niyang saktan tayo, kanina pa niya ginawa yun. Nag-alanghan si Sela. Nakita niya ang sugat sa paa ng hayop. Nakita rin niya ang kakaibang lungkot sa mga mata nito. Kahit natatakot, unti-unting lumambot ang puso niya. "Sige, pero mag-ingat ka." Tinulungan ni Ramon ang kabayo na makalapit sa silong ng bahay. Mahirap dahil malaki ito at mahina na, ngunit tila naiintindihan ng hayop ang bawat kilos niya. Nang makasilong ito, kinuha si Ramon ng lumang kumot at pinunasan ang katawan nito. "May natira pa bang gatas?" tanong ni Sela. "Ramon," sabi ni Sela, "iyon na sana ang gagamitin mo bukas para sa keso." "Alam ko. Wala na tayong ibebenta kapag ibinigay mo iyon." Tumingin si Ramon sa kabayo, pagkatapos sa mga anak niyang nakamasid. "Kung hindi natin siyang tutulungan, baka hindi na siya umabot ng umaga." Napabuntong hinga si Sela. Alam niyang tama ang asawa niya. Kahit kapos sila, hindi kayang tiisin ni Ramon ang isang nilalang na naghihirap. Kinuha niya ang huling pitsyel ng gatas at iniabot kay Ramon. "Bahala na bukas," sabi niya. Dahan-dahang pinainom ni Ramon ng kabayo. Uminom ito ng mabagal, parang bawat lagok ay nagbibigay muli ng buhay sa katawan nito. Pagkatapos, ipinikit nito ang mga mata at inilapat ang kanyang ulo sa balikat ni Ramon. Napangiti ng mahagya si Mina. "Tay, parang nagpapasalamat siya." Hinaplos ni Ramon ang leeg ng kabayo. "Alab," bulong niya, "iyan ang itatawag namin sa iyo dahil kahit galing ka sa bagyo, may apoy kang dala." Sa labas, patuloy ang ulan. Ngulit sa silong ng munting bahay, may init at liwanag na unti-unting kumalat. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Ramon ng kakaibang pag-asa. Kinabukasan, kumalat agad sa baryo ang balita tungkol sa kabayo may apoy sa buhok. Wala namang nagtangkang ikalat ito, ngunit sa baryo, ang kakaibang balita ay parang usok kahit saan may dadaanan. "May kabayo raw sa bahay ni Ramon." "Kabayo? Ano namang kakaiba roon?" "Hindi raw ordinaryo, nag-aapoy daw ang buhok sa leeg." "Sus! Baka kwento lang yan ng mga bata." Pero nang may ilang kapitbahay na dumaan sa tapat ng bahay ni Ramon at nakakita ng pulang liwanag mula sa silong, nagsimula silang maniwala. Si Ramon ay abala sa paglilinis ng sugat ni Alab. Hindi pa rin makalakad ng maayos ang kabayo. May malalim na galos ito sa bandang hita na tila galing sa pagkakasabit sa matulis na bato o tinik. "Masakit ba?" tanong ni Mina habang hawak ang maliit na mangkok ng tubig. Tumingin si Alab sa bata at mahinang huminga. Dumikit ang ilong nito sa palad ni Mina. Napangiti ang bata. "Tay, mabait siya." "Oo," sagot ni Ramon. "Kaya aalagaan natin siya hanggang gumaling." Si Sela ay nakatayo sa may pinto, tangan ang basang-basahan. Hindi pa rin tuluyang nawawala ang takot niya. Kapag kumikislap ang apoy sa leeg ni Alab, napapaatras siya ng kaunti. Napansin iyon ni Ramon. "Takot ka pa rin?" "Sino ba namang hindi matatakot?" sagot ni Sela.
Ramon, hindi natin alam kung saan siya galing. Hindi nga, amin ni Ramon. Pero alam kong nasaktan siya at alam kong hindi siya nananakit. Bago pa makasagot si Sela, may tumikhim sa labas. Magandang umaga, sabi ng isang matandang tinig. Paglingon nila, nakita nila si Lola Ising, ang pinakamatandang babay sa baryo. Payat siya, nakayuko ng kaunti at laging may dalang tungkod, ngunit matalas pa rin ang mga mata niya. Parang may nakikita siyang hindi kayang makita ng iba. Lola Ising, bati ni Ramon. Napadaan po kayo? Hindi ako napadaan, sagot ng matanda. Sinadya ko ang kabayo. Tumahimik ang lahat. Dahan-dahang lumapit si Lola Ising sa silong. Tumingin siya kay Alab. Sa halip na matakot, napangiti siya ng malungkot. Matagal ka nang hindi nakikita, bulong niya. Napakunot ng noo ni Ramon. Kilala niyo po siya? Hindi siya mismo, sagot ni Lola Ising, pero kilala ko ang kwento niya. Umupo ang matanda. Ang mga bata ay lumapit, interesado. Si Sela ay nanatiling nakatayo, kakanabas mulit nakikinig. Noong bata pa ako, simula ni Lola Ising, may kwento ang mga matatanda tungkol sa kabayo ng apoy. Sinasabi nilang ito raw ay dating kabayo ng isang engkantada sa kabundukan. Hindi ito lumilitaw kay kahit sino. Lumalapit lamang ito sa taong may pusong marunong maawa kahit siya mismo ay naghihirap. Napatingin si Ramon kay Alab. Kabayo ng engkantada? Ulit ni Nilo. Totoo po ba ang engkanto? Ngumiti si Lola Ising. Maraming bagay sa mundo ang totoo kahit hindi nakikita ng lahat. Napahawak si Sela sa dibdib. Lola, dapat ba kaming matakot? Tumingin ang matanda sa kanya. Dapat kayong mag-ingat, pero hindi sa kabayo, sa mga taong makakaalam kung ano siya. May bigat ang sinabi niyang iyon. Ramdam ni Ramon na hindi lang iyon simpleng babana. Ano pong ibig niyang sabihin? Kapag may hiwaga, may taong gustong gamitin ito. Kapag may biyaya, may taong gustong angkinin ito. Kung tunay na kabayo ng apoy ang nasa inyo, hindi lang kabutihan ang lalapit sa bahay ninyo, pati kasakiman. Napatingin si Sela kay Ramon. Sa kanyang mga mata, naandoon ang takot. Takot para sa pamilya, takot sa kapahamakan, takot sa hindi nilang nauunawaan. Si Ramon naman ay tumingin kay Alab. Ang kabayo ay tahimik na nakahiga, pagod pa rin. Sa sandaling iyon, hindi niya ito nakita bilang hiwaga o kayamanan. Nakita niya itong isang sugatang nilalang na nagtiwala sa kanila. Lola, sabi ni Ramon, kung anuman siya, hindi namin siya gagamitin. Aalagaan lang namin siya hanggang gumaling. Tumango si Lola Ising, ngulit seryoso pa rin ang muka. Iyan ang dahilan kung bakit maaaring sa inyo siya lumapit. Pero tandaan mo, Ramon, ang puso ng tao ay sinusubok hindi kapag wala siyang pera, kundi kapag mayroon na. Hindi na agad makasagot si Ramon. Sa loob niya, may tanong na nagsimulang gumalaw. Bakit nga ba napadpad si Alab sa kanila? At bakit sa dinami-dami ng bahay sa baryo, sa bahay nila ito humingi ng tulong? Lumipas ang ilang araw. Unti-unting gumaling ang sugat ni Alab, ngunit hindi pa rin ito lubusang nakakalakad ng matagal. Kaya araw-araw, inaalagaan siya ni Ramon. Sa umaga, bago magpunta sa bukid, nililinis muna ni Ramon ang sugat ng kabayo. Sa hapon, pagka-uwi mula sa palengke, dinadalhan niya ito ng damo at tubig. Sa gabi, habang gumagawa siya ng keso, madalas nakatayo si Alab sa tabi ng lutuan. Tahimik na nanonood. Alam mo Alab, sabi ni Ramon isang gabi habang dahan-dahang hinahalo ang gatas sa kawa. Noon, pinapangarap kong magkaroon mang malaking pagawaan. Hindi para yumaman ng sobra. Gusto ko lang sana na may sapat kami. Na hindi ko na kailangang matakot kapag umuubo ang anak ko.
na hindi na matutulog si Sela na nag-iisip kung saan kukuha ng pambili ng bigas. Tahimik si Alab, ngunit bahagya nitong idinikit ang ulo sa balikat ni Ramon. Napahinto si Ramon. Isang kakaibang init ang kumalat sa dibdib niya. Para bang may nakinig sa kanya ng walang paghuhusga. "Pasensya ka na," mahina niyang sabi. "Ikaw pa ang kinukwentuhan ko ng problema." Mula sa pinto, pinapanood siya ni Sela. Hindi niya maiwasang mapangiti. Sa mga nakaraang gabi, napansin niyang mas magaan ang mukha ni Ramon kapag kasama si Alab. Hindi man nawala ang problema nila, tila may kasama na siyang tahimik na umaalalay sa bigat. Isang hapon, si Mina ay nagdala ng pinitas na damo kay Alab. "Alab, ito ang pinakaberde kong nakita," sabi ng bata. "Para gumaling ka agad." Inamoy ito ni Alab at mainat na kinain. Pagkatapos ay dahan-dahang yumuko at hinayaan si Mina na haplusin ang ilong niya. Si Nilo naman ay gumawa ng maliit na lubid na may kahoy sa dulo. "Laruan mo ito, pero huwag mong kakagatin ng malakas kasi luma lang iyan." Tila naintindihan ni Sabit ang sabi ng bata. Hinila nito ng marahan ng lubid sapat lang para matawa si Nilo. Sa bawat araw, mas nagiging bahagi ng pamilya si Alab. Pero si Sela, kahit hindi nagaanong takot, ay nananatiling maingat. Isang gabi, habang natutulog na ang mga bata, kinausap niya si Ramon. "Ramon," sabi niya, "nababahala pa rin ako." "Tungkol kay Alab?" "Oo, mabait siya, alam ko. Pero kakaiba siya, at totoo ang sinabi ni Lola Ising. Kapag may nakaalam, baka mapahamak tayo." Napabuntong hinga si Ramon. "Alam ko, kaya nga ayaw kong ipagsabi kahit kanino ang mga kakaibang nangyayari sa kanya." "May kakaiba nang nangyayari?" Hindi agad sumagot si Ramon. Sa totoo lang, mayroon na siyang napansin. Kapag malamig at maulan, ang init mula sa mane ni Alab ay nakakatulong sa pagpapainit ng gatas. Kapag malapit si Alab sa lutuan, hindi madaling masira ang keso. Minsan, ang natitirang patak ng gatas sa timba na inimom niya ay kumikislap ng bahagya. Pero hindi niya iyon itinuring ng kayamanan. Itinuring niya iyong hiwagang hindi pa niya lubos ng maintindihan. "May mga babay akong napapansin, pero hindi ko alam ang anong ibig sabihin." Nakabahan si Sela. "Ramon, baka mas mabuting hayaan na lang siyang umalis kapag magaling na siya." Napatingin si Ramon sa kabayo na natutulog sa silong. Tahimik ang apoy sa buhok niya, parang munting ilaw sa dilim. "Kung gusto niyang umalis, hindi ko siya pipigilan. Pero habang nandito siya, aalagaan natin siya." Tumititig si Sela sa asawa. Nakita niya ang pagod sa mukha nito, ngunit nakita rin niya ang katatagan. "Minsan," sabi ni Ramon ng mahina, "natatakot ako sa kabutihan mo." "Bakit?" "Kasi kahit wala na tayo, nagbibigay ka pa rin." Napangiti si Ramon, malungkot ngulit tapat. "Kasi alam ko ang pakiramdam ng walang tumutulong." Hindi na makapagsalita si Sela. Lumapit siya at hinawakan ng kamay ng asawa. Sa gabing iyon, habang tahimik ang bahay at mahimbing ang mga bata, ay dahan-dahang nagmulat ang mata si Alab. Tumingin sila kay Ramon at Sela. Sa kanyang mga mata ay may kinang na tila nakakaunawa. At sa unang pagkakataon, ang apoy sa kanyang leeg ay kumislap na tila natutuwa. Isang umaga, nagising si Ramon ng mas maaga kaysa dati. Mapinis pa ang liwanag sa silangan, malamig pa ang hangin at ang baryo ay tahimik na tahimik. Kinuha niya ang maliit na pitsyel ng sariwang gatas at dinala kay Alab. "Kunti lang ito, pero pinakamasarap ito sa meron kami." Lumapit si Alab at uminom. Habang umiinom ito, napansin ni Ramon na tila lumiliwanag ang apoy sa buhok niya. Hindi nakakatakot ang liwanag. Sa halip, parang sikat ng araw na nakakulong sa mga hibla ng apoy. Pagkatapos uminom, ay itinaas ang ulo ni Alab. Tumingin ito kay Ramon, pagkatapos ay dahan-dahang ipinagpag ang buntot. May ilang hibla ng buhok na nalaglab sa lupa. Akala ni Ramon, ordinaryong buhok lamang iyon,
Ngunit sa kanyang harapan, ang mga hibla ay kumislap, umikot na parang sinisikatan ng araw at unti-unting naging makakapal na gintong kwintas at pulseras. Napaurong si Ramon. Diyos ko, bulong niya. Narinig iyon ni Sela at agad na lumabas. Anong nangyari? Hindi makapagsalita si Ramon. Itinuro lamang niya ang lupa. Nang makita ni Sela ang mga gintong alahas, nang laki ang kanyang mga mata. Tinakpan niya ang bibig, tila natatakot na may makarinig kahit wala namang tao sa paligid. Ramon, nanginginig ang boses niya. Ginto ba yan? Yumuko si Ramon at kinuha ang isang pulseras. Mabigat ito. Totoo. Hindi ilusyon. Hindi tanso. Hindi dilaw na bato. Purong ginto. Lumapit si Nilo at Mina, ngunit agad silang pinigilan ni Sela. "Huwag ninyong hawakan," sabi niya. "Tay," tanong ni Nilo, "galing po iyan kay Alab?" Tumingin si Ramon sa kabayo. Tahimik si Alab, parang alam nitong dumating na ang sandaling ito. Hindi natuwa agad si Ramon. Sa halip, nakaramdam siya ng takot. Takot dahil alam niyang ang ginto ay maaaring ligtas sa kanila. At takot din dahil alam din niyang ang ginto ay maaaring sumira sa puso ng tao. Naupo si Ramon sa bangko, hawak ang pulseras. Sa isip niya, biglang sumulpot ang mukha ng maniningil ng utang, ang ubo ni Mina, ang luha ni Sela, ang tagas ng bubong, ang walang lamang bigasan. Isang bahagi ng puso niya ang gustong sumigaw sa tuwa, ngulit may isa pang bahagi na nagbabala. Huwag magmadali, huwag maging sakim, huwag kalimutan kung sino ka. "Ramon," sabi ni Sela, "anong gagawin natin?" Matagal bago siya sumagot. "Ibebenta ko ang ilan, pero hindi dito, sa malayong bayan. Babayaran natin ang pinakamabigat na utang. Bibili tayo ng gamot ni Mina at bibili ako ng maayos na gamit para sa keso." "Lahat ba ibibenta natin?" Umiling si Ramon. "Hindi, itatago natin ang iba at walang makakaalam." Lumuhod si Mina sa tabi ni Alab at yinakap ang paa nito. "Salamat, Alab." Agad namang natakot si Sela. "Mina, dahan-dahan." Pero hindi gumalaw si Alab. Dahan-dahan nitong ibinaba ang ulo at hinaplos ng ilong ang buhok ng bata. Napuno ng luha ang mata ni Ramon, hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa bigla niyang naramdaman na hindi na sila nag-iisa. Kinabukasan, maaga siyang naglakad patungo sa malayong bayan. Hindi niya dinala ang lahat ng ginto, isang pulseras lang. Ibinalot niya iyon sa lumang tela at itinago sa ilalim ng basket. Habang naglalakad, mabigat ang pakiramdam niya. Hindi siya sanay humawak ng ganitong halaga. Bawat yabag niya ay may kasamang kaba. Baka may makakita, baka may magtanong, baka may magnakaw. Sa bayan, maingat niyang ibinenta ang alahas sa isang matandang alahero. Sinuri ito ng alahero at napatingin sa kanya. "Saan mo nakuha ito?" Lumunok si Ramon. "Pamana po." Hindi na nagtanong ang alahero, ngunit halatang nagulat sa kalidad ng ginto. Binigyan siya ni Ramon ng malaking halaga, sapat para mabayaran ng utang, bumili ng gamot, bigas at bagong gamit sa paggawa ng keso. Pag-uwi ni Ramon, dala niya ang unang maighang hininga matapos ng maraming buwan. Nang makita ni Sela ang gamot ni Mina at ang sako ng bigas, napaiyak siya. "Ramon," sabi niya, "totoo na ba ito? Makakahinga na ba tayo?" Hinawakan ni Ramon ang kanyang kamay. "Makakahinga tayo, pero hindi tayo magbabago." Sa silong, tahimik na nakatayo si Alab. Ang apoy sa leeg nito ay banayad na kumikislap, parang sumasang-ayon. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang buhay ni Ramon. Hindi biglaan, hindi marangya, ngulit sapat para maramdaman nilang may liwanag na pumapasok sa kanilang dating madilim na tahanan.
Una, nabayaran ni Ramon ang utang sa pinakamakulit na maniningil. Nang dumating itong isang hapon, handa na sanang manigaw, ngulit tahimik niyang inilabas ang bayad. Buo na ito, sabi ni Ramon. Napanganga ang lalaki. Saan ka kumuha ng pera? May nabenta lang ako sa bayan. Tinitigan siya nito, halatang nagdududa. Ngulit nang nabilang ang bayad, napangisi. Mabuti, akala ko baon ka na habang buhay. Hindi sumagot si Ramon. Dati, masasaktan siya sa ganoong salita. Ngunit ngayon, mas pinili niyang manahimik. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa taong marunong lang maningil, ngunit hindi marunong umunawa. Pagkatapos, bumili siya ng bagong kawa, malinis na tela at ilang lalagyan para sa keso. Ipinagawa rin niya ang tumutulo na bahagi ng bubong. Hindi na nila kailangang maglagay ng palanggana sa gitna ng bahay kapag umuulan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay sa keso. Mas naging mabango ito, mas pino ang lasa, may kakaibang lambot na hindi kayang gayahin ng iba. Kapag kinakain, may banayad na init sa tiyan, parang may lakas na bumabalik sa katawan. Ramon, sabi ni Aling Cora isang araw sa palengke, anong ginawa mo rito? Iba ang lasa. Kinabahan si Ramon, mas inayos ko lang po ang proseso. Masarap, bigyan mo ako ng 5. Napangiti si Ramon, 5 po? Oo, yung apo ko, ayaw kumain nitong mga nakaralang araw. Pero nung pinatikim ko ng keso mo, humingi pa. Mabilis kumalat ang balita. Ang dating mesa ni Ramon na lilalangaw sa palengke ay dinadayo na ngayon. May mga bumibili para sa may sakit, para sa bata, para sa handaan, at para sa sariling pamilya. Gintong keso, biro ng isang lalaki. Parang ginto ang lasa. Napangiti si Ramon, ngunit sa loob niya may kaba. Hindi niya alam kung gaano katagal niya matatago ang hiwaga ni Alab. Sa bahay, mas naging maingat sila. Hindi na nila pinapakita sa iba ang kabayo kung hindi kailangan. Kapag may bisita, inilalayo muna ni Ramon si Alab sa likod ng kulungan na natatakpan ng kawayan. Pero kahit nag-iingat, hindi naging maramot si Ramon. Isang araw, lumapit sa kanya si Aling Marta, isang biyudang may 3 anak. Ramon, sabi nito, nahihiya. Pasensya na, may natira ka bang gatas? May lagnat ang bunso ko, kahit kaunti lang. Noon, siguro ay mahihirapan si Ramon dahil sakto lang din sila. Ngunit ngayon, may kaunti na siyang maibabahagi. Sandali, sabi niya. Binigyan niya ito ng isang boteng gatas at 2 pirasong keso. Magkano? Tanong ni Aling Marta. Umiling si Ramon. Dalhin mo na para sa bata. Naluha ang babae. Ramon, babayaran kita kapag nakaluwag. Hindi mo kailangang bayaran, gumaling lang ang anak mo. Nang gabing iyon, kinuwento ni Sela ang nangyari habang naghahanda sila ng hapunan. Binigyan mo raw si Marta. Oo, hindi ka ba natakot na baka kukulangin tayo? Tumigil si Ramon sa pagkain. Tumingin siya sa mga anak niyang busog na ngayon kumpara noon. Naalala niya ang gabing lugaw lang ang kanilang hapunan. Naalala niya ang bigat sa dibdib kapag may sakit si Mina at wala silang pambili ng gamot. Natatakot pa rin ako, amin niya. Pero mas natatakot akong maging taong nakakalimot. Hindi na kumontra si Sela. Sa halip, umining siya ng mahina. Kaya siguro sa atin lumapit si Alab, sabi niya. Sa labas, narinig nila ang mahinang huni ng kabayo. Parang sagot sa usapan. Lumabas si Ramon at lumapit kay Alab. Hinaplos niya ang leeg nito. Kaibigan, hindi ko alam kung bakit mo kami tinutulungan, pero pangako hindi ko gagamitin ang biyaya mo para lang sa sarili ko. Tumingin si Alab sa kanya. Sa mga mata nito, tila may matandang karunungang nakatago. At sa gabing iyon, sa isang sulok ng baryo, may 2 lalaking tahimik na nagmamashad. Hindi pa sila lumalapit, hindi pa sila nagpapakita, pero nakita na nilang may kakaiba sa bahay ni Ramon. Sina Simo at Berto ay tauhan ni Don Viterbo. Hindi sila pinakamalakas, hindi rin pinakamatalino, ngunit mahusay silang sumunod sa utos
lalo na kapag may kapalit na pera. Una silang napansin ni Ramon sa palengke. Bumili sila ng keso, ngunit hindi ito kinain. Inamoy, hinati, tinignan ng loob at saka nagbulhunan. "Masarap ba?" tanong ni Ramon. Gumiti si Simo. "Oo naman, gusto lang naming malaman kung bakit pinagkakaguluhan." "Gatas, tiyaga at tamang init lang ang sikreto," sagot ni Ramon. "Talaga? Parang mas malalim pa dyan." Hindi nagustuhan ni Ramon ang tingin nila. Parang hindi bumibili ang mga ito, parang naghahanap. Kanigabing, sinabi niya iyon kay Sela. "May 2 lalaki kanina, hindi ko kilala. Kakaiba sila kung tumingin." "Tauhan kaya ni Don Viterbo?" tanong ni Sela. "Hindi ko alam. Mag-ingat tayo, Ramon." Tumango siya, ngunit hindi niya alam na nang mismong gabing iyon, sina Simo at Berto ay nakatago sa likod ng makapal na kumpol ng kawayan malapit sa bahay nila. "Mukhang wala namang kakaiba," bulong ni Berto. "Mahirap pa rin ang bahay." "Tumahimik ka," sabi ni Simo. Sabi ni Don Viterbo, may dahilan kung bakit biglang sumikat ang keso ng taong iyan. Mula sa kanilang pinagtataguan, tanaw nila ang likod ng bahay. Nakita nilang lumabas si Ramon, dala ang timba ng gatas. Sumunod dito ang 2 anak na natatawa. Pagkatapos ay lumitaw si Alab. Napahawakan si Berto sa braso ni Simo. "Oy," bulong niya, "nakikita mo ba ang nakikita ko?" Ang buhok sa leeg ni Alab ay nagliliyab ng mahina sa dilim. Hindi ito apoy na kumakalat, para itong buhay na liwanag. "Hindi ordinaryong kabayo yan," sabi ni Simo. Pinainom ni Ramon si Alab. Habang umiinom ang kabayo, tahimik na nakangiti si Mina. "Alab," sabi ng bata, "wag mong ubusin agad, baka sumakit tiyan mo." Mahinang natawa si Ramon. "Kabayo yan, Mina. Mas malaki ang tiyan yan kesa sa ating lahat." Pagkatapos uminom ni Alab, ipinagpagpag nito ang buntot. Ilang hibla ng buhok ang nahulog sa lupa. Napatigil sina Simo at Berto. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita nilang kumislap ang mga hibla. Unti-unting tumigas, kumapal at nagbagong animo. 1 gintong kwintas, 2 gintong pulseras. Halos mapasigaw si Berto, ngunit tinakpan ni Simo ang bibig niya. "Tumahimik ka," mariing bulong niya. Nanlaki ang mga mata ni Simo, nanginginig siya sa takot at pananabik. "Simo," bulong niya nang maalis ang kamay sa bibig. "Ginto iyon. May nalaglag na gintong kwintas at pulsera sa buhok ng kabayo." "Nakita ko," sabi ni Simo, halos hindi rin makahinga. "Kapag nalaman ito ni Don Viterbo, yayaman siya lalo. At tayo rin," dagdag ni Berto na nangingislap ang mata. Nagmadali silang umalis bago pa sila makita, ngunit sa pagmamadali, natapakan ni Berto ang tuyong sanga. Crack! Napalingon si Ramon. "Sino yun?" tawag niya. Hindi sumagot ang dalawa. Mabilis silang tumakbo palayo. Lumapit si Ramon sa bakod at tinignan ang dilim. Wala siyang nakita, ngulit malinaw sa kanya na may naroon. Kinabahan siya. "Ramon," tawag ni Sela sa bahay. "May tao ba?" "Hindi ko alam, pero mula ngayon mas mag-iingat tayo." Samantala, kinaumagahan, nasa malaking bahay na ni Don Viterbo sina Simo at Berto. Nakaupo ang negosyante sa malapad na upuan, suot ang malinis na Amerikana kahit mainit ang panahon. Sa harap niya ay isang mesa na puno ng prutas, tinapay at kape, mga bagay na minsan ay pinapangarap lang ng mahihirap sa baryo. "Ano ang nalaman ninyo?" tanong ni Don Viterbo. Nagkatinginan sina Simo at Berto. Si Simo ang unang nagsalita. "Don, totoo po, may kakaibang kabayo si Ramon." "Kabayo?" Nakataas ang kilay ni Don Viterbo. "Hindi ordinaryo," sabi ni Berto. "Nag-aapoy ang buhok sa leeg at nakita po namin mismo,
Pagkatapos uminom ng gatas, may nalaglag na buhok sa buntot nito. Naging gintong kwintas at pulseras. Tamimik si Don Viterbo. Dahan-dahan siyang tumayo. Ginto, bulong niya. Opo, Don, sabi ni Simo. Purong ginto po ang itsura. Unti-unting numiti si Don Viterbo. Hindi iyon ngiti ng tuwa. Ngiti iyon ng taong nakitang bagay na gusto niyang angkinin. Kaya pala, sabi niya, kaya pala lumalakas ang loob ng magsasakang iyon. Anong gagawin natin, Don? Tanong ni Berto. Tumingin si Don Viterbo sa bintana sa direksyon ng baryo ni Ramon. Hindi tayo magmamadali, sabi niya. Una, kakausapin ko siya. Bibilhin ko ang negosyo niya. Kung matalino, tatanggapin niya. At kung tumanggi? Tanong ni Simo. Lalong lumapad ang ngiti ni Don Viterbo. Kung tumanggi siya, kukunin natin ang tunay na dahilan ng kanyang pag-angat. Dumating si Don Viterbo sa bahay ni Ramon isang maliwanag na umaga kasunod ng ilang tauhan. Sa baryo, agad naglabasan ng mga tao. Si Don Viterbo, bulong ng isa. Bakit kaya nandito? Nasa likod ng bahay si Ramon, inaayos ang mga lalagyan ng keso nang marinig niya ang pagtawag. Ramon! Sigaw ng isang tauhan. May bisita ka! Paglabas niya, nakita niya si Don Viterbo na nakatayo sa harap ng kanilang bakod. Malinis ang sapatos nito, makinis ang damit at may hawak na baston na hindi naman kailangan. Ramon! Bati si Don Viterbo. Sa wakas, nagkita rin tayo ng maayos. Magandang umaga po. Maingat na sagot ni Ramon. Ano pong maitutulong ko? Tumingin si Don Viterbo sa paligid. Pinagmasdan niya ang bahay, ang maliit na pagawaan, ang mga taong tumutulong magbalot ng keso. Bahagya siyang numisi. Malayo na ang narating mo. Mula sa maliit na mesa sa palengke, ngayon ay may pagawaan ka na. Kaunti lang po ito. Pinagpapaguran lang. Eksakto. Lumapit si Don Viterbo. Kaya ako narito. Alam kong mahirap magpalago ng negosyo. Kailangan mo ng puhunan, koneksyon, karanasan, mga bagay na mayroon ako. Tahimik si Ramon. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ibenta mo sa akin ang negosyo mo. Ang pangalan, ang paraan ng paggawa, ang mga hayop, pati ang lupang ginagamit mo. Bibigyan kita ng malaking halaga, sapat para hindi ka na magtrabaho habang buhay. Mula sa pintuan, napahawak si Sela sa dibdib. Narinig niya ang usapan. Napatingin si Ramon sa maliit niya pagawaan. Nakita niya ang mga kapitbahay na nagtatrabaho roon. Si Aling Marta na dati walang pambili ng gamot. Si Mang Pedring na nawalan ng aning noong bagyo. Si Binatang Olan na ngayon ay may pangtulong na sa kanyang ina. Hindi ko po maibibenta, sabi ni Ramon. Nawala ang ngiti ni Don Viterbo. Baka hindi mo naintindihan. Malaking pera ang alok ko. Naintindihan ko po. Kung ganon, bakit ka tumatanggi? Huminga ng malalim si Ramon. Kinakabahan siya, ngunit alam niyang tama ang kanyang sagot. Dahil hindi lang po ito negosyo. Kabuhayan ito ng pamina po. Kabuhayan din ng ilang kapitbahay. At pamana ito ng aking ama. Tumawa ng mahina si Don Viterbo, ngunit walang saya ang tawa. Pamana? Sabi niya. Ramon, sa mundo ng negosyo, walang halaga ang sentimental na bagay. Ang mahalaga ay laki, kita at kapangyarihan. Kung iyon po ang paniniwala ninyo, magkaiba tayo. Nanigas ang mukha ni Don Viterbo. Sa loob ni Ramon, may takot. Alam niyang hindi sanay ang taong ito na tinatanggihan, ngunit mas malakas sa takot ang bigat ng responsibilidad niya sa pamilya at baryo.
Lumapit ng bahagya si Don Viterbo at hininaan ang boses. Mag-ingat ka, Ramon. Minsan, ang biyayang hindi ibinabahagi sa mga mapangyarihan ay nagiging sumpa. Napatingin si Ramon sa kanya. Banta po ba yan? Ngumiti si Don Viterbo. Payo. Tumalikod ito at sumakay muli sa karwahe. Bago umalis, tumingin siya sa likod ng bahay sa bahaging kinaroroonan ng kulungan ni Alab. Hindi iyon nakaligtas kay Ramon. Nang makaalis ang karwahe, lumapit si Sela. Alam niya, bulong niya. Hindi pa siguro lahat, pero may alam siya, sabi ni Ramon. Kailangan nating itago si Alab. Tumango si Ramon, ngunit sa dibdib niya may mabigat na kaba. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang biyayang dumating sa kanilang bahay ay may kasamang panganib na maaaring kumitil sa kapayapaan unti-unting nabubuo nila. Sa malayo, nakaupo si Don Viterbo sa karwahe. Nakakunot ang noo niya. Tinanggihan ako ng isang magsasaka. Malamig niya sinabi. Tahimik sina Simo at Berto sa harap niya. Ngayong gabi, dagdag ni Don Viterbo, babantayan niyong mabuti ang bahay niya. Kapag nakita ninyong may pagkakataon, kukunin ninyo ang kabayo. Naging mabigat ang sumunod na mga araw. Kahit patuloy ang paggawa ng keso, hindi na mapakali si Ramon. Madalas siyang lumingon sa bakod. Madalas din siyang gumising sa gabi upang tingnan si Alab. Hindi ka ba natutulog? Tanong ni Sela isang madaling araw. Natatakot ako, amin ni Ramon. Lumapit si Sela at hinawakan ng kanyang balikat. Hindi mo kailangang akuin lahat mag-isa. Tumingin si Ramon sa kanya. Ako ang nagdala kay Alab dito. Ako ang nagdesisyong alagaan siya kapag may nangyari sa kanya. Pamilya na natin siya, putol ni Sela. Kaya hindi lang ikaw ang may pananagutan. Tayong lahat. Sinubukan nilang maging maingat. Inilipat nila si Alab sa mas likod na bahagi ng lupa kung saan may makapal na kawayan. Tuwing gabi, tinatakpan nila ang silong upang hindi makita ang liwanag mula sa mani nito. Ngunit ang kasakiman ay marunong maghintay. Isang gabi, may biglang nagkasakit na kalabaw si Mang Pedring, isa sa mga kapitbahay na tumutulong sa paggawaan. Humingi siya ng tulong kay Ramon. Ramon, baka mamatay ang kalabaw ko, sabi ni Mang Pedring, halos maiyak. Yun na lang ang katuwang ko sa bukid. Hindi kayang tumanggi ni Ramon. Sumama siya kay Mang Pedring. Bago umalis, hinaplos niya ang leeg ni Alab. Babalik ako agad, sabi niya. Tumingin si Alab sa kanya. May kakaibang lungkot sa mga mata nito. Ngunit hindi yun napansin ni Ramon dahil nagmamadali siya. Nang gabing iyon, pumasok sina Simo, Berto at 2 pang tauhan ni Don Viterbo sa likod ng bahay. May dala silang makapal na lubid at telang itim. Tahimik ang paligid. Natutulog ang mga bata. Si Sela ay nasa loob, nag-aayos ng mga lalagyan ng keso. Unang nakaramdam si Alab. Tumayo ito at umungol ng mahina. Ang apoy sa leeg nito ay biglang lumakas. Bilisan niyo, bulong ni Simo. Lumapit sila. Umatras si Alab, ngunit hindi ito sumipa. Hindi ito nanakit. Kahit takot, tila ayaw nitong makasakit ng tao. Takba ng mata, utos ni Berto. Nang ihagis nila ang tela, umungol si Alab ng malakas. Narinig yun ni Sela. Alab? Tawag niya mula sa bahay. Tumakbo siya palabas. Ngunit pagdating niya sa likod, nakita niya ang mga anino ng lalaking humihila sa kabayo. Tulong! Sigaw niya. May nagnanakaw kay Alab. Nagising sina Nilo at Mina. Lumabas sila, umiiyak. Tay! Sigaw ni Mina kahit wala roon si Ramon. Sinubukan ni Sela na habulin ng mga lalaki, ngulit tinulak siya ng isa.
Napaupo siya sa lupa. "Nanay!" sigaw ni Nilo. Nang makarating ang ilang kapitbahay, papalayo na ang kariton na sinasakyan ni Alab. Narinig pa nila ang malungkot na ungol nito sa dilim. Pagbalik ni Ramon, hingal at pagod siya, ngunit masaya dahil gumaling ang kalabaw ni Mang Pedring. Ngunit nang nakita niya ang mukha ni Sela, biglang nanlamig ang buo niyang katawan. "Sela?" Tumulo ang luha ng asawa niya. Wala na si Alab. Parang may tumama sa dibdib ni Ramon. Hindi siya agad nakagalaw. Ano? Kinuha nila! Iyak ni Mina. "Tay! Kinuha nila si Alab!" Lumapit si Ramon sa kulungan. Nakita niya ang putol na lubid, ang bakas ng mga paa, ang ilang hibla ng nag-aapoy na buhok na unti-unti nang nawawala ng liwanag sa lupa. Lumuhod siya. "Kasalanan ko," bulong niya. "Ramon, huwag," sabi ni Sela. "Iniwan ko siya. May tinulungan ka, hindi kasalanan ng tumulong." Pero hindi yon agad pumasok sa puso ni Ramon. Ang nakikita niya lamang ay ang mga mata ni Alab bago siya umalis. Malungkot, tila nagpapaalam. Hinawakan niya ang natitirang hibla ng buhok sa lupa. Mainit pa yon, ngunit unti-unti nang lumalamig. "Alab," bulong niya, basag ang boses. Sa paligid, unti-unting dumami ang mga kapitbahay. Naroon si Aling Marta, si Mang Pedring, si Lola Ising at iba pang tinulungan ni Ramon. "Tutulungan ka naming hanapin siya," sabi ni Mang Pedring. Tumingin si Ramon, luhaan. "Delikado ito, baka si Don Viterbo ang gawa." "Mas lalong kailangan ka naming tulungan," sabi ni Aling Marta. "Noong kami ang nangangailangan, hindi mo kami iniwan." Lumapit si Lola Ising, hawak ang tungkod. "Ang kabutihang itinanim mo, Ramon," sabi niya. "Ngayon mo aanihin." Sa unang pagkakataon simula nang nawala si Alab, may muling umapoy na pag-asa sa dibdib ni Ramon. Tumayo siya, pinunasan ng luha at tumingin sa daang dinaanan ng mga kumuha sa kabayo. "Hahanapin natin siya," sabi niya. "Hindi dahil sa ginto, kundi dahil pamilya natin siya." Dinala si Alab sa lumang kamalig ni Don Viterbo sa likod ng malaking bodega nito. Makapal ang pader, mabigat ang pinto at kakaunti ang bintana. Para itong kulungan na ginawa hindi para mag-alaga, kundi para magtago. Nakatayo si Don Viterbo sa harap ni Alab, hawak ang mamahaling pitsyel ng gatas. "Kaya pala biglang umangat ang Ramon na iyon," sabi niya habang iniikot ang tingin sa kabayo. "Ikaw pala ang sikreto." Tahimik si Alab. Ang apoy sa kanyang lieg ay mahina, parang nalulungkot. "Painumin ninyo," utos ni Don Viterbo. Lumapit si Simo dala ang timba, ngunit nang ilapit ito kay Alab, hindi uminom ang kabayo. "Ayaw, Don," sabi ni Simo. Lumapit si Don Viterbo. "Uminom ka." Walang galaw si Alab. Lalong nainis si Don Viterbo. "Kabayo ka lang, hindi ikaw ang masusunod dito." Pinilit nilang painumin si Alab. Sa huli, nakainom ito ng kaunti. Lahat sila ay naghintay. "Ngayon," sabi ni Don Viterbo, "ipagpag mo ang buntot mo." Hindi gumalaw si Alab. Hinampas ni Don Viterbo ang sahig gamit ang baston. "Ipagpag mo!" Dahan-dahang lumingon si Alab. Sa kanyang mga mata ay walang takot. May lungkot, oo, may pagod, ngunit walang pagsusuko. Ipinagpag nito ang buntot. May ilang hibla ng buhok na nalaglag. Agad yumuko sina Simo at Berto. Ngulit nanatiling buhok ang mga iyon, walang kislap, walang ginto, walang kulyas, walang pulseras. Namula ang mukha ni Don Viterbo. "Naloloko mo ako," sabi niya. "Don,
Baka kailangan po yung gatas ni Ramon, sabi ni Berto. Gatas? Sigaw ni Don Viterbo. Mas mahal pa ang gatas na ibinigay ko kesa sa buong kubo niya. Ngunit hindi gatas ang kulang. Malasakit ang kulang. Tiwala ang kulang. Puso ang kulang. Habang nagagalit si Don Viterbo, tahimik na pumatak na luha mula sa mata ni Alab. Bumagsak ito sa sahig ng kamalig. Sa bawat patak, may munting perlas na nabubuo. Nakita iyon ni Simo. Don, bulong niya. Perlas! Lumapit si Don Viterbo at kinuha ang isa. Nanlaki ang mga mata niya. Kahit umiiyak, nagbibigay pa rin ng kayamanan, bulong niya. Pero hindi niya nakita ang tunay na kahulugan ng luhang iyon. Para sa kanya, kayamanan pa rin iyon. Para kay Alab, sakit iyon. Sa labas ng kamalig, biglang gumalaw ang anino ng kabayo. Sa liwanag ng maliit na bintana, tila humiwalay ito sa katawan ni Alab at dumulas palabas sa ilalim ng pinto. Hindi iyon napansin ng mga tauhan. Ang anino ay tumakbo sa lupa, tahimik at mabilis. Dumaan ito sa pilapil, sa gilid ng bukid, sa ilalim ng mga puno. Samantala, sina Ramon at mga taga-baryo ay naghahanap sa dilim. May dala silang sulo, lubid at lakas ng loob. Pagod na si Ramon, ngulit ayaw niyang tumigil. Ramon, magpahinga ka kahit sandali, sagi ni Sela. Hindi ako makakapagpahinga habang nakakulong siya. Biglang huminto si Mina. Tay, ano yon? Itinuro niya ang lupa. May aninong gumagalaw kahit walang taong pinanggagalingan. Hugis kabayo ito at ang mga mata ay kumikislap na tila baga sa gabi. Napasinghap si Lola Ising. Anino ni Alab, bulong niya. Ginagabayan tayo. Bumilis ang tibok ng puso ni Ramon. Alab, sabi niya, nandyan ka. Sumunod sila sa anino. Dinala sila nito palayo sa baryo, patungo sa lumang kalsadang papunta sa bodega ni Don Viterbo. Habang naglalakad, nararamdaman ni Ramon ang takot. Paano kung huli na? Paano kung nasaktan si Alab? Paano kung hindi nila kayang harapin si Don Viterbo? Ngulit kasabay ng takot ay ang pag-ibig. At sa pagkakataong iyon, mas malakas ang pag-ibig kaysa sa anumang pangamba. Konti na lang, sabi niya sa mga kasama. Malapit na tayo. Nang marating nila ang lumang bodega ni Don Viterbo, halos madaling araw na. Manipis ang hamog sa paligid at tahimik ang buong lugar. Ngunit mula sa likod ng gusali may faint na pulang liwanag na kumikislap. Doon, bulong ni Ramon. Dahan-dahan silang lumapit. Nakita nila ang malaking kamalig na may 2 taong nagbabantay sa pinto. Hindi nais ni Ramon ng gulo, ngunit alam niyang hindi sila basta papapasukin. Lumapit si Mang Pedring. Ako ang bahala sa kanila. Walang saktan, paalala ni Ramon. Tumanggo si Mang Pedring. Kasama ang ilang lalaki sa baryo, lumapit sila sa mga bantay at nagpanggap na naliligaw. Habang nagkakagulo sa labas, si Ramon, Sela, Lola Ising at ang ilang kapitbahay ay nakalapit sa gilid ng kamalig. Mula sa loob narinig ni Ramon ang mahinang unggol ni Alab. Nanginig ang kanyang kamay. Alab, bulong niya. Hinawakan ni Sela ang braso niya. Nandito siya. Sinubukan nilang buksan ang pinto sa likod ngunit nakakandado. Kinuha ni Nilo ang maliit na bakal na ginagamit nila sa pag-aayos ng kulungan. Tay, ito po. Napatingin si Ramon sa anak. Saan mo nakuha yan? Dinala ko po, baka kailanganin. Sa gitna ng takot, napangati si Ramon. Matapang ka anak. Ilang sandali pa nabuksan nila ang kandado. Dahan-dahang bumukas ang pinto at nakita nila si Alag. Nakatali siya sa makapal na lubid, mahina ang apoy sa kanyang leeg, may bakas ng luha sa mukha. Sa sahig ay may ilang perlas na kumikislap, ngunit hindi iyon pinansin ni Ramon. Tumakbo siya papunta sa kabayo. Alab! Tumingin si Alab. Sa sandaling makita si Ramon, umungol ito, mahina, basag,
ngunit puno ng pagkikilala. Niyakap ni Ramon ang leeg ng kabayo. Hindi niya inisip ang apoy, hindi niya inisip ang panganib. Ang naisip lang niya ay naibalik niya ang kaibigang kanyang pinabayaan kahit hindi sinasadya. "Patawad," bulong niya, umiiyak. "Patawad, Alab. Hindi na kita hahayaang kunin nilang muli." Dumikit ang ulo ni Alab sa dibdib ni Ramon. Unti-unti lumakas ang apoy sa leeg nito. Hindi nang nangalit, kundi nabubuhay muli. Biglang bumukas ang malaking pinto ng kamalig. "Anong ginagawa niyo rito?" sigaw ni Don Viterbo. Kasama niya sina Simo, Berto at ilang taon. Ngunit sa likod ni Ramon, unti-unti ring pumasok ang mga taga-baryo. "Kinukuha namin ang hindi sayo," sagot ni Ramon. Tumawa si Don Viterbo. "Hindi sa akin. Ang kabayong yan ang dahilan kung bakit lumago ang negosyo mo. Dapat lang na mapunta yan sa taong kayang gamitin ng tama." "Gamitin?" mariing sabi ni Sela. "Yan ang problema mo. Para sa'yo lahat ginagamit." Nagsimulang magbulbulungan ng mga tao. Si Don pala ang kumuha. Pati kabayo ninakaw. Akala ba niya pag-aari niya ang lahat? Namula si Don Viterbo. Sanay siyang kinakatakutan. Hindi siya sanay na kine-question ng buong baryo. "Wala kayong ebidensya!" sigaw niya. Lumapit si Simo, nanginginig. Napatingin siya kay Don Viterbo pagkatapos sa mga tao. Marahil ay takot na siyang masangkot. Marahil ay nakaramdam ng hiya. Marahil ay ngayon lang niyang nakita kung gaano kababa ang ginawa nila. "Kami po ang kumuha," sabi niya. "Inutusan kami ni Don." "Simo!" sigaw ni Don Viterbo. Napaatras si Berto. "Totoo po, kami rin ang nagmanman. Nakita naming may nalaglag na gintong kwintas at pulsera sa buhok ng kabayo. Isinumbong namin kay Don." Lalong lumakas ang bulbulungan. Napatigil si Raman. Ngayon, alam na ng lahat ang lihim. Ngunit kakaiba ang nangyari. Halip na mag-unahan ng mga tao sa ginto, tumingin sila kay Alab ng may awa. Nakita nila ang lubid, ang pagod, ang lungkot ng kabayo. Lumapit si Lola Ising. "Kung may natutuhan man tayo ngayon," sabi niya ng malakas, "iyon ay hindi lahat ng kumikinang ay dapat angkinin. May biyayang ibinibiday lamang sa pusong karapat-dapat." Hindi nakasagot si Don Viterbo. Kinalagan ni Ramon si Alab. Pag makalaya, hindi na nakitang kabayo. Tumayo lamang ito sa tabi ni Ramon. Mataas ang ulo, nag-aapoy ang mane na parang araw sa loob ng madilim na kamalig. Sa sandaling iyon, nawala ang kapangyarihan ni Don Viterbo sa mata ng mga tao. Hindi dahil nawalan siya ng pera, kundi dahil nakita nilang ang taong may pinakamalaking bahay ay maaaring may pinakamaliit na puso. Lumabas sina Ramon at Alab sa kamalig. Sinalubong sila ng malamig na hangin ng madaling araw. At sa silangan, nagsisimula ng sumikat ang araw. Pagbalik ni Ramon sa baryo, akala nila tapos na ang gabi ng panganib. Pero habang papalapit sila sa paanan ng bundok, biglang tumigil si Alab. "Alab?" tanong ni Mina. Tumingala ang kabayo sa gilid ng gubat. Ang apoy sa kanyang leeg ay lumambot, naging tila gintong liwanag. Mula sa pagitan ng mga puno, may babaeng lumitaw. Napakaganda niya, kundi hindi nakakatakot ang ganda niya. Payapa ang kanyang mukha, mahaba ang buhok na parang sinag ng buwan, at ang kanyang damit ay tila hinabi mula sa hamog at dahon. Sa bawat hakbang niya, yumuyuko ang damo, parang gumagalang. Napaatras ang ilang taga-baryo. "Engkantada," bulong ni Lola Ising. Lumapit ang babae kay Alab. Yumuko ang kabayo sa kanya, hindi bilang alipin kundi bilang matagal ng kaibigan. "Matagal ko na kitang hinahanap, Alab," sabi ng engkantada. Napatingin si Ramon. "Kayo po ba ang dating may-ari niya?" Tumingin ang engkantada kay Ramon. "Hindi may-ari, kasama." Natahimik si Ramon. "Ako si Liwaya," sabi ng babae. "Tagapagbantay ng lumang gubat at mga bukal sa kabundukan. Ang Alab ay kabayo ng aming kaharian."
Noong unang panahon, malaya siyang tumatakbo sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng engkanto. Bakit po siya napunta sa amin? Tanong ni Sela. Nalungkot ang mga mata ni Liwaya. Dahil sa kasakiman ng tao, maraming nagtangkang hulihin siya noon, hindi dahil mahal sila, kundi dahil narinig nilang may dala siyang biyaya. Ginto, perlas, masaganang lupa, tubig sa panahon ng tagtuyot, kaya kailangan niyang lumayo. Hinaplos ni Liwaya ang leeg ni Alab. Ngulit may sumpang naiwan. Hindi siya makakabalik sa aming kaharian hanggat hindi siya nakakatagto ng pamilyang titingin muna sa kanyang sugat bago sa kanyang hiwaga. Napatingin si Encantada kay Ramon. Noong gabing dumating siya sa inyo, gutom siya, sugatan at pagod. Wala ka pang alam sa kaya niyang ibigay. Ngulit pinainom mo siya ng huling gatas na dapat sana ay para sa kabuhayan mo. Nabungigat ang dibdib ni Ramon. Naalala niya ang gabing iyon, ang lamig, ang takot ni Sela, ang huling pitsyel ng gatas. Hindi ko po alam na sinusubok ako, sabi niya. Ang pinakamahalagang pagsubok, sagot ni Liwaya, ay yung hindi alam ng tao na pagsubok pala. Lumapit si Mina kay Alab at hinawakan ng tagiliran nito. Kukunin niyo na po ba siya? Napatingin si Liwaya sa bata. Nakita niya ang takot at lungkot sa mga mata nito. Kung nais ni Alab na bumalik, maaring bumalik sa inyo, sabi ng Encantada. Natahimik ang lahat. Tumingin si Alab kay Liwaya, pagkatapos kay Ramon, Sela, Nilo at Mina. Dahan-dahan hitong lumapit kay Ramon at inilapat ang ulo sa kanyang balikat. Naluha si Ramon. Hindi namin siya ikukulong kay Liwaya. Kung gusto niyang sumama sa inyo, masasaktan kami, pero hindi namin siyang pipigilan. Gumiti si Liwaya. Iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang manatili sa inyo. Dahan-dahang lumiwanag ang paligid, parang sumagot ang gubat sa kanyang salita. Munglit tandaan ninyo, ang biyaya ni Alab ay mananatili lamang habang ginagamit ninyo ito sa kabutihan. Kapag nanaig ang kasakiman, mawawala ang apoy. Kapag ginamit sa pananakit, magiging abo ang ginto. Kapag itinago sa panahon ng pangangailangan ng kapwa, matutuyo ang bukal. Tumango si Ramon. Nauunawaan ko po. Hindi sapat ang maunawaan, sabi ni Liwaya. Kailangan nitong piliin araw-araw. Bago mawala, lumapit ang Encantada kay Ramon at inilapat ang palad sa kanyang noo. Nakaramdam siya ng init, hindi apoy, kundi liwanag na parang tapang. Hindi ka pinili dahil perpekto ka. Pinili ka dahil kahit natatakot ka, pinipili mo pa rin ang tama. Pagkatapos, unti-unting naglaho ang Encantada sa pagitan ng mga puno. Naiwan ng bango ng sampagita at basang lupa. Matagal na tahimik ang lahat. Sa huli, nagsalita si Sela. Ramon, mas malaki pala ito kaysa sa akala natin. Tumanggo si Ramon. Tumingin siya sa baryo, sa mga taong nakasunod sa kanila, sa mga pamilyang umaasa at kay Alab na tahimik sa tabi niya. Oo, sabi niya. Kaya mas kailangan nating maging mabuti. Ilang buwan matapos mailigtas si Alab, lalo pang umunlad ang maliit na paggawaan ni Ramon. Tinawag nilang itong Alab, Keso at Gatasan. Hindi dahil gusto niyang ipagmayabang ang kabayo, kundi bilang pag-aalala sa nilalang na nagdala ng liwanag sa kanilang madilim na panahon. Ngunit hindi lahat ng araw ay masagana. Dumating ang tagtuyot. Una, napansin nilang lumiit ang agos sa sapa. Sumunod, nanilaw ang damo. Pagkatapos, nagsimulang malanta ang mga gulay sa bukid. Ang lupa ay nagbitak-bitak at ang hangin ay naging mainit at mabigat. Nay, bakit po ang init-init? Tanong ni Mina isang tanghali. Pinapaypayan siya ni Sela. Dahil matagal nang hindi umuulan, anak. Sa baryo, nagsimulang maghirap ang mga tao.
Ang mga magsasaka ay nawalan ng ani. Ang mga hayop ay nanghina. Ang mga bata ay pumapasok sa eskwela na walang laman ng tiyan. Isang gabi, habang nakaupo sina Ramon at Sela sa harap ng bahay, tinignan nila ang listahan ng gastos ng paggawaan. Kung magpapatuloy ito, sabi ni Sela, malulugi tayo kung mamimigay pa tayo ng pagkain araw-araw. Tahimik si Ramon. Hindi ko sinasabing huwag tumulong, dagdag ni Sela, agad na nahihiya. Natatakot lang ako. Alam mo naman kung paano bumalik sa wala. Oo, alam ni Ramon. Alam niya ang tunog ng sikmurang walang laman. Alam niya ang hiya ng hindi makabayad ng utang. Alam niya ang bigat ng titig ng anak na may sakit habang wala kang pambili ng gamot. Kaya nga hindi niya kayang magbulag-bulagan. Takot din ako, sabi niya. Pero kung isasara natin ang pinto habang nagugutom ang baryo, ano ang pinagkaiba natin kay Don Viterbo? Napayuko si Sela. Wala. Hinawakan ni Ramon ang kamay niya. Hindi natin ibibigay ang hindi natin kaya, pero ibibigay natin ang kaya natin. Kinabukasan, tinipon ni Ramon ang mga manggagawa sa paggawaan. Mga kaibigan, alam ninyong mahirap ang panahon, pero habang kaya natin, maglalaan tayo ng keso at gatas para sa mga bata, matanda at may sakit. Nagkatinginan ng mga tao. May kaba, ngunit may paggalang. Hindi ba tayo malulugi? Tanong ng isa. Baka, sagot ni Ramon ng tapatan. Pero mas malulugi tayo bilang tao kung wala tayong gagawin. Doon nagsimula ang pagtutulong. Araw-araw may pila sa harap ng paggawaan. Hindi para bumili, kundi para makaranggap ng pagkain. Hindi marami ang isa-isa, ngunit sapat para may ihalin sa hapunan. Ang mga magsasakang nawalan ng ani ay binigyan ni Ramon ng pansamantalang trabaho, pag-aayos ng lalagyan, paglilinis ng kulungan, paghahatid ng produkto sa bayan. Si Alab naman ay tila nauunawaan ng pangangailangan ng baryo. Kapag naglalakad siya sa tuyong lupa, may ilang bahaging unti-unting lumalambot at nagiging mataba. Minsan, sa bakas ng kanyang paa, may sumisibol na kaunting tubig. Hindi palaging nangyayari, ngunit sapat para maging pag-asa. Isang araw, nakita ni Ramon si Don Viterbo sa malayo. Hindi na ito kasing yabang ng dati. Matapos mabunyag ang ginawa niya, marami ang umiwas sa kanyang produkto. Ngulit may ilan pa ring siyang tao, ilan pa ring ari-arian. Lumapit ito kay Ramon sa gilid ng palengke. Narinig kong mamimigay ka ng pagkain, sabi ni Don Viterbo. Oo, kamanghangan niyan. Sa panahon ng tagtuyot, dapat magtaas ka ng presyo, doon ka kikita. Tinignan ni Ramon ang kanya. Dati, natatakot siya sa lalaking ito. Ngayon, awa na ang nararamdaman niya. Dahil nakita niyang ang taong puro kita ang nasa isip ay laging gutom kahit puno ang mesa. Kung kikita ako habang lalong nagugutom ang kapitbahay ko, anong klasing yaman yan? Ngumiti si Don Viterbo. Yamang totoo. Umiling si Ramon. Hindi. Yamang may sumpa. Umalis si Don Viterbo na walang sagot. Kinagabihan, umulan. Hindi malakas, hindi agad bumaha. Banyag lamang, ngunit sapat para magsitakbuhan ng mga bata sa labas, tumingla ang matatanda at mapaluha ang mga magsasaka. Tumayo si Ramon sa ilalim ng ambon. Katabi niya si Alab. Salamat, bulong niya. Hindi niya alam kung kay Alab siya nagpapasalamat, sa langit, sa engkantada o sa lahat ng kabutihang bumalik sa kanila. Marahil sa lahat. Lumipas ang mga taon at ang dating maliit na paggawaan sa likod ng bahay ni Ramon ay naging isang maayos at malinis na kumpanya ng pagkain. Hindi ito higante, hindi ito parang kaharian, ngunit para sa baryong dating hirap sa kabuhayan, isa itong malaking biyaya. Sa harap ng gusali, nakasulat ang pangalan, Alab, Keso at Gatasan. Gawa sa sipag, alaga at malasakit.
Marami nang nagtatrabaho roon. May gumagawa ng keso, may naghahanda ng yogurt, may nagbabalot ng butter, may naghahatid sa bayan. Ang mga dating walang hanap buhay ay nagkaroon ng regular na kita. Ang mga batang dating kulang sa pagkain ay nakapag-aral. Ang ilang magsasaka ay natutong mag-alaga ng hayop at magbenta ng gatas sa pagawaan. Si Ramon ay nakapagpatayo rin ng malaking bahay para sa pamilya. Hindi palasyo, hindi marangya, ngunit matibay, maliwanag at may sapat na silid para sa lahat. May malawak na kusina si Sela, may sariling mesa sa pag-aaral sina Nilo at Mina at may maaliwalas na silong para kay Alab. Ngunit kahit malaki na ang bahay, hindi nagbago ang ugali ni Ramon. Tuwing umaga, siya pa rin ang unang gumigising, siya pa rin ang naglilinis sa ilang lalagyan, siya pa rin ang nakitikim ng unang batch ng keso. Boss Ramon, biro ni Olan, isa sa mga manggagawa, hindi nyo na kailangang gawin yan, may tauhan na kayo. Napangiti si Ramon. Kapag hindi ko na hinawakan ng keso, baka makalimutan kong nagsimula ito sa kamay, hindi sa pera. Madalas din siyang kumain kasama ng mga manggagawa. Walang espesyal na mesa, walang hiwalay na plato. Kapag may bagong manggagawa na nahihiyang lumapit, siya mismo ang nag-aabot ng pagkain. Si Sela naman ay naging mas panatag. Hindi na siya gabing-gabing kinakabahan kung may ihahain kinabukasan, ngunit hindi niya nakalimutan ang dati nilang buhay. May maliit siyang talaan ng mga pamilyang nangangailangan ng tulong at buwan-buwan ay may inilalabas silang bahagi ng kita para sa gamot, pagkain at pag-aaral ng mga bata. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Sela ang paggawaan, lumapit siya kay Ramon. "Naalala mo ba nung lugay lang ang hapunan natin?" tanong ni Sela. Tumango si Ramon. "Hindi ko makakalimutan." Tapos ngayon, tumingin si Sela sa paligid. "Ang dami nung kumakain dahil sa atin." Napuno ng luha ang mata ni Ramon. Hindi iyon luha ng lungkot. Iyon ay luha ng taong nakita ang bunga ng mahabang pagtitiis. Sa di kalayuan, naglalaro si Mina malapit kay Alab, bagamat dalaga na siya ngayon. Si Nilo naman ay tumutulong na sa pag-aaral ng bagong paraan ng pag-aalaga ng hayop. Pareho silang lumaki na hindi natatakot sa hirap dahil nakita nila kung paano na ito harap ng kanilang mga magulang. Isang araw, dumating si Don Viterbo sa pagawaan. Mas matanda na siya, mas tahimik at wala na ang dating yabang sa mukha. Akala ng mga tao ay manggugulo siya, ngulit iba ang sadya niya. Lumapit siya kay Ramon. "Kailangan ko ng trabaho," sabi niya. Nagulat ang lahat. Si Ramon ay matagal na tumingin sa kanya. Naalala niya ang pagmamantay, ang pagnanakaw kay Alab, ang takot ng kanyang pamilya. Isang bahagi ng puso niya ang nagsabing itaboy ito. Ngunit naalala rin niya ang sinabi ng kanyang ina. Ang keso, tulad ng buhay, ay pumipait kapag pinabayaan sa galit. Hindi kita bibigyan ng mataas na posisyon at kailangan mong magsimula sa pinakamababa. Maglilinis ka ng lalagyan, susunod ka sa patakaran, at hihingi ka ng tawad sa mga taong nasaktan mo. Napayuko si Don Viterbo. Tatanggapin ko. Hindi iyon madaling pagpapatawad, hindi rin iyon paglimot, ngulit para kay Ramon, ang tunay na pag-angat ay hindi lamang nasa pagkakaroon ng bahay o negosyo, nasa kakayahang huwag magpatalo sa galit. Sa gabing iyon, lumapit si Ramon kay Alab. "Tama ba ang ginawa ko?" tanong niya. Tumango ang kabayo na tila nakakaunawa. Napatawa si Ramon. "Buti ka pa, hindi nagsasalita pero malinaw sumagot." Hinaplos niya ang apoy sa leeg ni Alab. Mainit pa rin iyon, ngulit hindi nakakapaso tulad ng unang gabi, tulad ng unang pag-asa. Isang gabi, maraming taon matapos dumating si Alab sa gitna ng bagyo, nagkaroon ng maliit na handaan sa baryo. Hindi iyan marangyang pista, simple lamang, may keso, tinapay, mainit na gatas, at kantahan ng mga bata. Ipinagdiriwang nila ang anibersaryo ng Alab, keso at gatasan.
Sa gitna ng kasiyahan, tinawag si Ramon upang magsalita. Tumayo siya sa harap ng mga tao. Nakita niya ang mga mukha ng kapitbahay na minsang umalalay sa kanya, ang mga manggagawang kasama niyang bumangon, ang kanyang pamilya, at si Alab na nakatayo sa ilalim ng malaking puno, tahimik na nagliliwanag. Hindi ako mahusay magsalita, simula ni Ramon. May ilang tumawa. Totoo yan, biro ni Mang Pedring. Mas mahusay ka sa keso. Napatawa rin si Ramon. Marami sa inyo ang nakakaalam kung saan kami nagsimula. May panahon na halos wala kaming makain. May panahon na akala ko'y mabibigo ko ang pamilya ko. May panahon na gusto ko nang isuko ang paggawa ng keso dahil parang wala nang bumibili, wala nang naniniwala. Tumingin siya kay Sela. Luhan ang mga mata nito, ngunit nakangiti. Pero may dumating sa amin isang gabi, sugatan, basa ng ulan, nangangailangan ng tulong. Akala ko noon, ako ang tumulong sa kanya. Lumingon siya kay Alab. Pero sa totoo lang, siya pala ang tutulong sa akin na maalala kung sino ako. Tahimik ang lahat. Natuto ako na ang biyaya ay hindi laging dumarating na maganda ang anyo. Minsan, dumarating itong sugatan. Minsan, dumarating itong mabigat alagaan. Minsan, dumarating itong may kasamang panganib. Pero kung haharapin mo ng may mabuting puso, doon lalabas ang tunay na hiwaga. Sa likod ng mga tao, tahimik na dumating si Lola Ising. Matanda na siya, mas mabagal ng lumakad, ngunit malinaw pa rin ang mga mata. "Ramon," sabi niya, "may sasabihin ako." Tinulungan siyang makalapit. Tumayo siya sa tabi ni Ramon at tumingin sa mga tao. Noong una kong makita si Alab, alam kong hindi siya napadpad dito ng walang dahilan. Pero ngayon ko lamang lubos na naunawaan. Hindi si Alab ang tunay na dahilan ng yaman ni Ramon. Nagbulungan ng mga tao. Tumingin si Lola Ising kay Ramon. Ang puso mong marunong magbahagi ang tunay na hiwaga. Napatungo si Ramon. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, may banayanag liwanag na nagmula sa gilid ng kabundukan. Sa ilalim ng puno, nakita ni Ramon ang anyo ni Liwaya, ang engkantada. Hindi siya lumapit. Nakatayo lamang siya sa malayo, nakangiti. Nakita rin siya ni Alab. Itinaas ng kabayo ang ulo nito. Sa pagitan nila ng engkantada, may tahimik na pagbati. Hindi na kailangang magsalita ni Liwaya. Sapat na ang kanyang ngiti. Nasa mabuting kamay si Alab. Noong gabing iyon, pagkatapos ng handaan, umupo si Ramon sa tabi ni Alab. Tahimik na ang baryo. Ang mga bituin ay maliwanag sa langit. Ang hangin ay malamig. Ngunit ang apoy na lumalayab sa leeg ni Alab ay nagbibigay ng banayanag init. "Alab," sabi ni Ramon, "noong dumating ka, akala ko kailangan kitang iligtas." Hinaplos niya ang leeg ng kabayo. "Pero ikaw pala ang magliligtas sa amin. Hindi lang sa gutom, hindi lang sa utang. Iniligtas mo kami sa posibilidad na maging matigas ang puso namin." Dumikit ang ulo ni Alab sa balikat niya, gaya ng dati. Napangiti si Ramon. Sa loob ng bahay, naririnig niya ang tawanan ni Sela, Nilo at Mina. Sa malayo, tanaw niya ang pagawaan na tahimik na nagpapahinga matapos ang isang araw ng trabaho. Sa mas malayo pa, naroon ang baryong minsang puno ng pangamba. Ngayon ay may pag-asa na dala ng sama-samang pagbangon. Hindi perpekto ang buhay. Darating pa rin ang bagyo.
Darating pa rin ang tagtuyot. Darating pa rin ang mga pagsubok. Ngulit, hindi na natatakot si Ramon tulad ng dati. Dahil alam niya ngayon na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng gintong hawak, laki ng bahay o lawak ng negosyo. Ang tunay na yaman ay nasa mga kamay na handang tumulong, sa pusong marunong magpasalamat at sa kabutihang hindi nagbabago kahit dumating na ang kasaganaan. Sa ilalim ng bituin, muling ipinagpag ni Alab ang buntot nito. May ilang hibla ng buhok na nahulog sa lupa. Kumislap ang iyon, naging gintong pulsera at kwintas. Tumingin si Ramon sa mga iyon at ngumiti. Hindi na siya nagulat. Hindi na rin siya nasilaw. Kinuha niya ang alahas hindi para itago sa baul ng kasakiman, kundi para gamitin kinabukasan sa pagpapatayo ng bagong silid-aralan sa baryo. Salamat, kaibigan, bulong niya. Umungol ang kabayo ng mahina, parang sagot. At sa katahimikan ng gabi, habang ang apoy ng kabayo ay patuloy na nagbibigay liwanag, naunawaan ni Ramon ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Ang biyaya ay hindi nagtatapos kapag natanggap mo ito. Nagsisimula lamang ito kapag ibinahagi mo na.